Noong Pebrero nitong taon, sinira ng masasakyang pandagat ng gobyerno ng China ang record nito para sa ikatlong magkakasunod na taon na gumugugol ng pinakamaraming araw na nagpapatrolya sa magkadikit na zona sa paligid ng Senkaku Island na kontrolado naman ng bansang Japan. Ang mga fishing vessels at mga barko ng China Coast Guard ay aktibo halos araw-araw, umihinto lamang sa panahon na nagkakaroon ng mga masasamang panahon. Bilang tugon, ang Japan Coast Guard ay patuloy na nagpapakalat din ng kanilang mga patrol vessels na nagresulta sa isang matinding standoff na naging routine o regular na sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, naharap sa dumaraming armado at malalaking sasakyang pandagat ng China, ang Japan Coast Guard ay apurahan ding pinapahusay mga kakayahan nito. Kasama sa mga bagong plano ng Japan ang pagkomisyon ng pinakamalaking patrol vessel sa kasaysayan nito. Mula nang itatag ang nasyonalisasyon ng Senkaku Island noong 2012, ang mga sasakyang pandagat ng gobyerno ng China ay regular na pumapasok sa mga teritoryong tubig ng Japan. Ang mga naturang insidente ay tumaas ng gusto mula noong December 2015, kabilang ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga armadong barko ng China. Bilang tugon, nagplano noon ang Japan ng makabuluhang pagpapalawak ng fleet sa ilalim ng 2022 na patakarang inaprobahan ng gabinete sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng Japan Coast Guard. Kasama sa mga plano nito ang unmanned aircraft. Bukod dito, noong Agosto ay niyahayag ng Japan ang pagtatayo ng 30,000 tonner na ultra-large patrol vessel, ang pinakamalaki sa kasaysayan nito. Ang bagong sasakyan na ito ay higit sa 4 na beses ang laki sa pinakamalaking umiiral ng mga barko ng Japan Coast Guard. At kasalukuyan na itong gumagawa ng sea trials at anumang buwan ng taong ito ay ikokomisyon na ito para bigyan diin ang magiging mission sa pagbabantay ng katubigan ng Japan laban sa bansang China. Pero ilang beses na rin itong inalmahan ng China at ayon sa mga ito, labag ang ginawa ng Japan sa specific maximum limit of standard ships para sa mga Coast Guard ng buong bansa na itinakdang pamantayan ng International Maritime Organizations. Walang naging tugon dito ang Japan sa naging reklamo ng China, bagkus patuloy at plano pa rin nila na gumawa ng 3 pang karagdagang barko sa kanilang Coast Guard na may parehong laki at kapasidad. Samantala, hindi tinugunan ng pamunuan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang naging payag ng isang international news media na kontrolado na muli ng Pilipinas ang nooy kontrobersyal na Sabina o mas kilala bilang Escuda Shoal. Ibinalita ng nasabing news media na nakapangisda na muli ang mga mangingisdang Pilipino sa nasabing lugar dahil sa malimit na adimanong na ispatan ang mga nagkukumpulang barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. At kung matatandaan, naging kontrobersyal ito noon dahil sa stand-off na kinasasangkutan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magpalwa laban sa mga nagdadimang barko ng China. Sa ngayon, inaantay pa ng mga lokal media ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa nasabing report at kung ito'y makumpirma, isa itong magandang balita para sa lahat ng mga Pilipino at pagpapakita lamang na ginagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin na maprotektahan ang soberanya ng ating bansa laban sa pananakop ng China.